I believe if the Lord has done something very good sa atin, dapat po natin itong ipagsabi. Dapat natin itong pagkalat. So tara, share ko po yung nangyari po kanina. Ito po ay napakaganda. Masurpresa ang morning actually yung kanina. Nagulat po talaga ako na parang talagang sumisingit pa si Satanas, pero talagang inayos ng Lord lahat. The Lord Himself lead me to call this person kanina. Kasi yung tawag na yon, binago po ang lahat. It changed everything sa situation. Ganito po kasi yon. At papaliwanag ko po sa inyo, hindi na po yung medyo personal na tawag dito. Hindi po yung sa medyo personal na paraan. Kasi medyo personal nga po. Pero ipapaliwanag ko po siya to the point na parang nakabuod para mas maunawaan po ninyo. Okay, kasi po sabi ko tatawagan ko na yung kasamahan namin doon sa naahente. Pero sabi ko hindi muna ngayon. Siguro mga bukas, ganon. Wala akong balak tumawag talaga. Pero I don't know bakit bigla kong kinuha yung telepono ko kaninang morning. Tinawagan ko. Then, sa pag-uusap namin, maganda naman po. So, maganda yung resulta ng negosyo, ng business, yung amin pong trabaho na amin pong ginagawa ngayon. And then, nabanggit po niya, may nabanggit siyang tao na hindi po gumawa, na may nagawang hindi maganda po sa amin. Of course, sa forgiveness po naman talaga nandoon po. Nagpapatawad naman po ako. Kami, sa pamilya po namin. Na parang mai-involve ito roon sa amin, sa aming samahan, sa aming transaksyon. And then sinabi ko, ay hindi pwedeng i-involve yan. Ako kasi ganito, ganyan, ganon. May ginawa na sa amin yan. Ay, ganun po ba nung tinawagan ko? Oo, kasi talagang hindi naman sa magugulo siguro, kundi magkakos ng stress ka ako. Very stressful kasi yan kako. May ginawa na sa amin yan 4 years ago nung namatay yung tatay namin. Hindi ko na po elaborate dito. Basta hindi po maganda yung mga salita, hindi maganda yung mga involved na mga gestures na ginawa po sa amin. Even some of my cousins na notice po yun, yung ugali ng taong yon, na kung tutuusin talagang dapat naman pagkatiwalaan na rin namin dahil sa tagal nakakilala, pero talaga ako mahirap po talaga na pagkatiwalaan po yan. So hindi po maganda magsalita yan na backbiter, kasi may ugaling unbeliever po Isa po ito sa nagtatawa sa pagiging Kristiyano namin. Maniwala po kayo. Isa itong taong ito. So hindi ako galit. The only thing I made this video para sabihin sa inyo na ang Lord, i-spare ka talaga niya doon sa mga taong alam niyang magkukos sa iyo ng stress. Ganun ang Panginoon. Kaya ako naman naniniwala ko, kung may magandang ginawa si Lord, ba't di natin ipagsabi? Ba't di natin ipagkalat kung may ginawa siyang maganda? Diba? The Lord is after our welfare. Tayo mga believers niya, yung welfare natin mahalaga sa Panginoon. No? Sobrang na-amaze lang po ako. Kahit napakainit ng panahon, sabi ko, gagawa ako ng video na ipaparating ko sa mga tao yung ginawa ng Lord. Talagang wala akong balak tumawag. Alam niyo, pag hindi ko po tinawagan, ito pong mangyayari. Mabuti po, tinawagan po ninyo ako kanong isa sa mga kasama ko. Kasi pag hindi niyo po ako tinawagan, I'm about to go there. I'm about to ride my car para pumunta na roon. Dadaling ko na yung mga ibang papers para makakasali na siya dun sa transaksyon. No. Pero tinawagan ko siya. At ito pong tinatawagan ko po namin na kasama namin ito, hindi po agad sumasagot ito. Pero ang tataka po kanina, isang paring ko lang, sumagot po agad. Sa messenger po kasi, hindi rin po siya nakakasagot kasi may sira daw po yung telepono niya pagdating sa messenger. So tinawagan, binigay niya yung number niya. Maski sa number po niya, hindi po rin ako contact. Pero sabi naman niya, magpapalit na raw siya ng cellphone. Praise God for that. Pero ang point ko rito, pag pindot ko kanina nung pinaring ko siya, agad niyang pinikap yung telepono at namanggit nga niya yun. Sabi ko, Lord, kung hindi
Kasi iniiwasan na po namin talaga. Kasi nasa Bible din naman, umiwas ka na sa gulo. Umiwas ka na sa hindi tamang mga landasin. Ay, isa po yan. Kung alam mong wala talagang pag-asang magustuhan ka, hindi ka gusto, talagang sinisiraan ka, iwasan mo na. Hindi mo ilalagay doon yung sarili mo. Kasi sa akin, hindi race yun. Sa akin, that's being unwise. Ang wise na tao, makikisama ka, papahalagahan mo yung mga taong pinapahalagahan ka. Yung mga taong ayaw kang pahalagahan, just pray for them. Just pray for them. You cannot force yourself na para mahalin ka nila. Don't do that. Do not belittle yourself. Basta sinasabi ko po sa inyo, Kristiyano po tayo. Hindi po Kristiyano yun. No. Isa po yun sa mga hindi nagpapahalaga sa pagiging Kristiyano. So, nasa religion sila. Parang nagpe-pray ko pa rin po. Mayaman. Actually, pinamanahan lang ng tatay niya, kaya naman medyo umangat sa buhay. Pero sa biyaya ng Lord po, ito po ang gusto ko pong sabihin. Ang point ko lang po rito, nilalayo po niya ako sa mga ganyan. Napakabait ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Okay? So, karapatan ko pong sabihin to. Nangyari po sa amin to dati. Karapatan kong sabihin, video itong ginagawa ko. Hindi ko pinangalanan yung tao to protect her. Pero itong gusto ko pong sabihin, kung meron kayong mga pinagdadaanan na alam nyo down na down kayo, okay? Na down kayo, pag-pray nyo yung mga taong yan at i-spare kayo ni Lord sa kanila. Yung mga taong nag-focus sa inyo ng stress, especially kung nagtatrabaho. Ano ko, Diyos ko, ilang beses po ako nag-work, marami na ako napuntang trabaho. Alam nyo, lagi kayo may makikita mga tao na ayaw sa inyo, lagi kayo may makikita na kontra sa inyo, lagi kayo may makikita na parang masasabi mo na, bakit lagi may kontrabida? No? Talaga bang ganito? Talaga bang ganon? Well, sagot ko, yes. I think, oo. I think lagi pong ganon. Lagi pong may mga hindi tayong magugustuhan na makikilala. Pero at the same time, may makikilala ka rin na ibibigay ang Panginoon sa magiging kaibigan mo for life. Marami po talaga. Mabait si Lord eh. Iyan pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Grabe ang Panginoon, no? Alam niyo po bang dalawang beses na kaming in-spare ng Lord sa taong yan? Dalawa na. This is the This is the second time. First, nung 2021. Hindi ko na po i-elaborate dito tungkol sa daddy ko. Nung namatay daddy ko. Namin. Yeah. Hindi po maganda kasi. Pati yung mga kasamahan namin noon, nagulo pa dati. Pero alam niyo, tapos na po yun. Pero naiisip ko lang na, ay, ang Lord ang bait. Dalawang beses na talagang dito sa taong ito talagang ini-spare ako ng Diyos. Kami, actually. Grabe ang Lord. Tignan niyo yung, itong gusto ko sabihin sa inyo, tignan ninyo yung angulo na yan ni Lord. Merong may ugali si Lord na dahil mahal ka niya, i-spare ka niya maski doon sa mga nagbibigay ng stress sa'yo. Totoo po yan. Hindi ka niya pabayaan na suungin yan. Parang yung puso niya sa mga believers, pagdating ng araw ng rapture, aalisin niya na bago dumating yung Antichrist, di ba? May anggulo ang ugali ni Lord na ganon. Pag tignan niyo po yan, i-check niyo po yan. Go deep with the Bible. Nandun po yan. Ilang beses siyang iniligtas si David sa mga ganito, sa mga ganyan. Di ba? Ilang beses. Hanggang dumating sa tumapang na siya. You prepare for me a banquet in front of my enemies. Hanggang hindi niya siya takot. Hanggang maharap niya na. Yan po ibig ko sabihin. Na-amaze ako sa Panginoon. Na-amaze ako sa Lord Jesus. Grabe. Amazed ako. I can't thank Him enough. So sa paraan lang ito na mag-video ako to share the good news or His goodness, His love towards me. Make it personal, come on. His love towards me. Say it, Jesus loves me. The Bible tells me so. Alam niyo, totoo po yan. Grabe, I'm speechless. It's so wonderful to learn, diba? Kumbaga, I stand in awe of you, Lord. Manghang-mangha ako. God bless.